Napakahinga last week sa bahay, may nag-forward sa akin sa messenger, hindi ko kilalang tao. So I open it, may nakita akong altercation between a guard and a private citizen, aming mga kababayan, na on my own findings, nagche-checkpoint to ang gwardiya sa Barangay Road. So ang ginawa ko, I tried to contact yung taong involved, si Mr. Henry Cortez, at doon ko napag-alaman, nag-conduct ng checkpoint ang mga gwardiya na nagsisecure ng isang bus truck of land dito sa Sitio Ilang Barangay Batas. So I immediately called the chief of police. I also called the complainant and we went there. So I confronted the guards and I talked to them na hindi nyo jurisdiction ang karsada. Because that is, at hindi kayo authorized mag-checkpoint. Ang police nga, pag mag-checkpoint, dapat marked vehicle and with signages, lumalabas na naaapi ang mga kababayan ko. So I went there, I cautioned the guards, and I feel na nasusuppress ang karapatan ng mga kababayan ko. That's why I went there. So anong ginawa natin? Ako bilang dating regional director ng PRO 4A, tinawagan ko yung concerned agency which is the PNP Susya. The following day, they responded. Nagpunta rito si Colonel Hasmin. Pinadala siya ni Director for Operation. Because I texted the Director for Operation, nag-imbestiga sila, nag-conduct sila ng inspection at investigation. As to ano yung ginagawa nilang aksyon, wala pang formal report na sinasabit sa atin ng PNP Susya na may operational control sa lahat ng mga security guard dito sa Pilipinas. Bakit sila nag-checkpoint doon, sir? Well, allegedly, kinokontrol daw nila ang daong dumadaan na papasok sa property nilang sinisecure. But I told them a public road is not a place for checkpoint. Gusto nyo, mag-check kayo sa private property sinisecure nyo. At lumalabas, nakita nyo naman yung actuation, if you can see the video, masyadong nababara ko yung mga kababayan ko. And I feel, hindi naman pala gwardiya, yung mga private guards ng farm owner doon, they should not be doing that. That's why tayo bilang vice alkalde, alam natin kung paano ang proseso pag-usad ng batas. Ginaid ko na lang si Mr. Henry Cortez na siyang nabastos doon at hinaras ng ating gwardiya na mag-file ng kaukulang demanda sa pulisya. At meron pa rin isang video pinorward na pinaputukan yung aming mga kababayan sa isang lugar na siguro through with your follow-up investigation makikita nyo. I caution the guards to restrict their action. At in-endorse ko na ito sa Camp Crame para sila ang maghanap ng kaukulang penalty sa mga security agency na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Alam nyo, it's sending a wrong signal if government will not act on this. Kasi the guards represent the PNP. Yan ang aming force multiplier eh. But kung ang actuation nila ay hindi natin papansinin, lalabas na kinokondon ho ng Philippine National Police. That's why I called PNP Susya. Gawang hindi naman nila alam ang kasulukulang nangyayari. And I am happy. Maganda ho ang responde ng ating Philippine National Police. And I also told them on other atrocities being committed by private security guards dito po sa Silang Cavite na kung saan nagsisecure ng mga pribadong farm lot na meron pa hong usapin tungkol sa ownership between tenants and landowners. Sir, so ngayon, may checkpoint pa sila o inalis? Well, after I went there, I told them not to conduct any more a checkpoint. And I have instructed and requested the Chief of Police to regularly conduct a police patrol in that area. Alam niyo doon sa Sitio Ilang Barangay Batas, ang tao doon natatakot na lumabas. And I don't want that people will feel terrorized sa sarili nilang barangay. Gano'ng karaming naapektuhan mga residente doon, sir? Well, yun yung pag pinag-usapan natin naapektuhan, lahat ng tao sa Barangay Batas, most of them are affected because yun ang lugar kung saan sila nagsasaka, kung saan sila nagtatanim ng kanilang mga pananim nga. At ano sir, hindi sila talaga bakit hindi talaga sila pinadadaan, hindi sila pinalalabas? Nagko-contact silang checkpoint para malaman kung ano daw ang laman ng mga sasakyan. Ang instruction ko sa guard, mag-checkpoint kayo sa private property, not sa public road. Guards are not authorized to conduct checkpoint. Police, before conducting checkpoint, set up signages. Diba? So, I feel na saka nakita nyo naman, if you will look at the video, sinabi ng mga guards nila doon, tawagin nyo ang munisipyo. Ano lumalabas? We are a lame duck officer. We are a lame duck public official sa Silang. I will not allow such thing to happen in my town.
So mga ano sir, nakita ko parang shotgun yung mga dala ng gwardiya sir. Oh, shotgun po. Kinakasalan. Oh, at if you will investigate further, makikita niyo po at sasamahan po namin kayo upang makausap niyo yung mga tao mismong hinaharas. Mas maganda direct from the horse's mouth ang inyong mga makukuhang impormasyon. Pero wala pa namang sir na talagang nasaktan sa mga pangaras. Well, itong si Mr. Henry Cortez, he will be filing a case for physical injury and harassment. Yun hong isang babae, magpapail daw ho for pinaputukan ho ng baril, magpapail din po ng kaso. Bakit ang tatapang itong mga gwardiya nito? Well, siyempre ho, kagaya nga nung makikita nyo sa video, utos daw ng kanilang mga boss. I told them, hindi lahat ng utos ay tama. Siyempre, vested interest lang yan eh. At alam naman ho natin kung ano laang ang dapat gawin ng gwardiya. We've been managing guards na galing din po tayo sa Civil Security Group. And I feel this is atrocities committed by our private blue guards that are being tapped by landowners to protect their properties. Nakausap ba ng silang government yung may-ari ng lupa? Well, I suppose. Nakausap po yan because this has been transpiring even before we assume. Ito pong mga ilang taon na nangyayari ito? if I am, my memory serves me right, para pang ang unang insidente dyan, nagkabarilan pa mga gwardiya dyan way back 2019. I was still the regional director. Natanggal po ang regional civil security unit chief, gawang nagkaroon po ng komosyon ang dalawang gwardyang Pinos dyan. But when I took over, wala pong reported ng harassment. But lately lang po, for the month of August, lumabas po yung video na nagko-conduct na po na ang ating mga private blue guards sa ating mga kababayan dito sa Silang. Ang masakit dito, sarili mong barangay, sarili mong bayan, kinokontrol ka ng private guards. Ano to? Meron na ho tayong, ninalo pa natin ang martial law. At this is not good for the country. Police conduct checkpoint to deter crimes. They conduct checkpoint to prevent the right to abode ng ating mga kababayan dito sa bayan ng Silang. Thank you, sir. Thank you, sir.